Hindi pa talaga bumaba si Madam sa bundok. Sineryoso niya talaga yung sinabi niya na dyan muna siya titira. Eto na nga at nilabas na nga ni Madam yung secret ingredients niyang dinala. Pinaghirapan pa naman tong iakyat ni Madam dito sa bundok. Buti na lang malalaman na natin kung ano talaga yung laman nito. Ayan na nga at binuksan na ni Madam. Naku, pata lang pala ng baboy tong dalang epektos ni Madam. Siguro natakot to si Madam na mapanis na lang to nang hindi pa niluluto. Sa hirap pa naman ng buhay, hindi dapat tayo magsasayang ng pagkain. Gusto ni Madam na makapag-cooking show na masarap na ulam ngayon. Siguraduhin mo lang na masarap yan, Madam, ha? Ikaw pa naman magluto, Madam, puro palpak. Tumakbo na nga si Madam pababa, no? Pag ikaw talaga madapa dyan, Madam, tatawanan talaga kita. Yan pala yung mga kinukuha ni Madam. Basta yung maliliit lang ng sanga ng kahoy. Para daw mapabilis yung pag-apoy. Basta yun na yun, nahihirapan ako sa kalisod dito. Inumpisahan na nga ni Madam magpasiga ng apoy. Unang try, palpak kaagad. Naabutan na lang si Madam sa pag-akyat ng papa niya at uncle niya. Bumaba nga to sila para bumili ng mineral water. Etong uncle ni Madam may daladala na namang mangga. Pangalawang try ni Madam sa pagsiga ng apoy. Eto na nga at palpak na naman. Mauubos na lang yung posporo, Madam, sa mga pinagagawa mo. Lumipat nga ng pwesto si Madam, no? Ayusin mo naman, Madam, para makapagsimula ka ng mag-cooking show. Buti na lang, umapoy na. Kung wala talaga yung auntie ni Madam, ewan ko na lang, baka bukas pa makapagluto ito. Minsan, kulang sa diskarte itong si Madam. Paano kasi? Bida-bida kasi itong Madam nyo. Hindi na kasi nasasanay sa manual na kalan. Paano yung gamit na kalan sa mansyon, automatic? Dahil lumakas na nga yung apoy, no? Eto na nga si Madam, may daladala ng panggatong. Yung maliliit kasi na sanga ng kahoy yung nilagay ni Madam. Hindi makakaluto yan ng pata ng baboy. Kaya eto, dinagdagan niya na talaga ng panggatong. Talagang dinamihan na ni Madam. Walang problema sa panggatong dito. Natural kasi nasa bundok tong si Madam. Hindi na pinapatagal ni Madam. Isinalang na niya yung pangmalakasan nilang kawali. Tapos kumuha na nga si Madam ng isang galong tubig at inilunod na niya sa kawali. Papakuluan daw muna ni Madam itong pata ng baboy. Syempre dahil may kasamang ricados. Eto na nga at inasikaso na ni Madam. Binalatan nga muna ni Madam itong bawang. Naisip ni Madam na nasa balat pala yung vitamins. Kaya hiniwa na lang niya yung sibuyas kahit may balat pa. Ang talino mo talaga, Madam. Dahil may sibuyas, dapat may dahon din ng sibuyas. Pagkatapos hiwain, inilunod na ni Madam sa kawali. Halatang minekos mo na lang talaga, Madam. Nilagyan din ni Madam ng dahon ng laurel. Tapos hindi makakalimutan yung paminta. Siyempre para mawala yung langsa ba. Pagkatapos malunod lahat yung mga ricados, abay sinunod na kagad ni Madam itong pata ng baboy. Akala ko nga di magkasya, muntik na talaga. Para mabango tong papakuluan ni Madam. Naglagay na din siya ng lemongrass. Ilang taon na din kasi itong nasa ref itong pata ng baboy na to. Kaya dapat lang na palalambutin muna. Kasama yan sa proseso ni Madam. Wala palang takip itong kawali na to. Siyempre, kailangan dumiskarte na lang talaga. Eto nga yung stainless na plato, yung ginawang pantakip ni Madam. Pwede na yan, hindi naman pagandahan ng takip yan, kundi pasarapan talaga sa pagluto. Mukhang seryoso si Madam sa cooking show na ito Kasi inasikaso niya talaga ng todo. Pero paniguradong lalambot kagad itong pata na to. Tignan nyo naman, anli panggatong dito sa bundok. Walang problema sa panggatong talaga. Ang problema na lang talaga yung lulutuin. Inurasan na lang muna ni Madam itong pinakuluan niya ng pata ng baboy. Ayusin mo talaga yung desisyon mo, Madam. Pag yan, mapalpak mo pa talaga, ewan ko na lang talaga sa'yo. Hindi ibig sabihin na kumulo na yan, malambot na yung pata, ha? Papakuluan muna natin to ng todo. Paniguradong hindi ito papalpak kasi bantay sarado talaga ni Madam. Yung tipong binilang niya talaga yung bawat pagkulo. Mahirap na, baka mapalpak to. Dahil 5 oras nung papakuluan ni Madam. Kaya alam nyo na, mag-part 3 tayo, go. Grabe ang proseso ni Madam sa ginawa niyang pagluluto sa pata ng baboy. Kahit kumulo pa daw yan ng ilang beses, hindi pa daw yan malambot. Pero eto na nga, tahanguin na ni Madam. Paniguradong Madam, pati yung buto niyan malambot na. Kasi 3 araw mo yan pinakuluan, Madam. Parang ang hindi na pata ng baboy kung tignan mo Talagang nahirapan pa si Madam hanguin itong pata ng baboy. Tapos inilagay na nga niya sa palanggana. Dahil 3 araw tong pinakuluan, mukhang hindi na pata ng baboy kundi paa na ng baboy kung tignan.
Hindi pa talaga natatapos itong cooking show ni Madam. Isinalang na nga niya yung pangmalakasang kawali. Pinainit muna niya saglit. Tapos nilabas na nga niya itong isang pack na mantika. Nilunod na nga niya lahat sa kawali. Wala siyang tinira. Pagkadami-dami namang mantika yan, Madam. Dahil nga pripituhin ni Madam tong pata ng baboy, dapat ganito daw kadami na mantika. Talagang ang dami mong alam, Madam. Eto na nga at ilulunod na ni Madam yung pata ng baboy sa kawali. Mga 3 kulo ng mantika, dapat ilunod na daw kaagad. Talagang binilang pa ni Madam yung pagkulo ng mantika ba. Tapos wala pang 1 minuto, nasunog na kaagad itong pinirito ni Madam na pata ng baboy. Tapos nahirapan pa sa pagbaliktad. Wala na, Madam, kakulay na ng kawali ang pinirito mong pata ng baboy. Naku, Madam, wala ka na talagang ginawang tama sa buhay mo. Puro na lang talaga kapalpakan tong ginawa mo, Madam. Hindi porket madaming panggatong sa bundok, susunugin mo na yung niluluto mo. Paano magiging crispy pata yan, Madam, kung kulay uling na? Wala na talagang bago dito kay Madam. Ito na nga at hinango na niya yung kawali. Base sa obserbasyon ko, manipis kasi yung kawali kaya madaling nasunog yung pata. Tapos tinodo pa ni Madam sa paglagay ng panggatong. Kaya yan yung nangyari. Okay lang nasunog, at least crispy pa din yung pata mo, Madam. Grabe pa naman sa prosesong pagpapakulo ni Madam. Tapos yan pa yung kinalabasan. Tapos sabi pa ni Madam, okay lang masunog basta hindi lang hilaw. Grabing mindset yan, Madam. Sakto talaga sa luto pero nasubrahan lang. Bida-bida kasi sa pagluluto kaya yan yung nangyari. Akala ko pa naman gumagaling na sa pagluluto itong si Madam. Nag-prepared na nga si Madam ng sausawan dito. Eto nga at nagiwa na siya ng pipino. Dahil sunog yung crispy patang niluto niya, babawi si Madam sa sausawan. Naghiwa na nga din siya nitong manggang hilaw para lalo daw sasarap tong sausawan ginawa niya. Ang bobo mo na, Madam, kapag sa sausawan mapalpak ka pa. Naglagay nga siya ng madaming sili. Siyempre, hindi kakalimutan yung suka. Tapos, minix niya ng minix para mahalo yung lasa. Naglagay na nga si Madam ng adobong kangkong dito sa may gilid-gilid ng crispy pata niyang sunog. Kahit anong design pa yung ginawa mo, Madam, talagang palpak talaga yung ginawa mo. Inamoy mo pa talaga, Madam. Pinagmalaki pa ni Madam yung pangmalakasan niyang sausawan. Naku, Madam, lahat na lang talaga inaamoy mo. May lahi atang unggoy tong Madam niyo. Siyempre, si Madam ang nagluto nito. Dapat siya yung unang titikim. Crispy. Naging kulay na, kasing kulay. Eto na nga at tinadtad na yung crispy patang sunog. Kahit sunog pa yung niluluto ni Madam, hindi na magrereklamo yung mga angkan niya. Kasi sanay na sila. Eto na nga at gumawa na yung auntie ni Madam ng pangmalakasang panulak. Para lalong sasarap itong panulak na ito, i-shake mo daw ng mabuti. Oh! Pero juice! Apple! 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 Wala na lang talagang magawa yung mga angkan ni Madam kundi kainin tong niluluto niya. Sabi nga nila kahit sunog masarap naman daw. Naku, lalaki talaga yung ulo ni Madam nito. Pagkatapos nga nilang kumain, mga bandang hapon bumaba na sila, Madam, sa bundok. Dahil may nakita si Madam na manggang hilaw sa daan, hindi talaga pinalampas ni Madam. Para talagang mga batang nagnakaw ng mangga. Ito yung na-miss ni Madam nung bata pa siya eh. Wait nga lang, Madam, kailan ka ba lumaki? Kasi yung height mo pang bata pa din eh. Tuwang-tuwa pa no nakakuha na ng mangga, kala mo naman talaga siya yung nagtanim niyan. Pasaway ka talaga, Madam. Lagot ka talaga sa may-ari niyan. Hindi din nagpapatalo itong pinsan ni Madam. Kahit hindi naabot, talagang tinalunan pa. Para meron pang babalikan, hindi hinarvest ni Madam lahat. So may plano ka pa talagang babalikan yung mangga na yan, Madam? Bago tuluyang mahuli sa may-ari, dali-dali na nga itong si Madam sa pagbaba sa bundok. Bago umuwi itong si Madam, talagang nag-bring house pa talaga ng mangga. Go!